Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Usapan natin to. Ano ba naman tong ginagawa ni ano? Ano ba naman tong ginagawa ni BBM? BBM, anong nangyari sa'yo? Pangulong Bongbong Marcos, ano nang nangyayari sa'yo? Bakit po nagpapaniwala ka sa ano? Ba't ka nagpapaniwala sa fake news? Ganyan na po ba talaga kayo kababaw? Kaya Alexa G, Ma'am Yuni, Magalib shoutout. Ganyan na po talaga ba kayo kababaw? Ganyan na po talaga kababaw ang presidente ng mga tansuan? Ginoong kagalang-galang na President Bongbong Marcos. Biruin nyo, eto panoorin muna natin yung video bago natin pakita yung picture. The president must have been misinformed. Mukhang mali ang impormasyon na tanggap niya. So it is not accurate to Mahilig din say. pala sa chismis si ano. In fact, it is incorrect to claim that the Yolanda Rehabilitation Program nagsimula lang, according to President Marcos Mahilig din pala 2 to years sa ago. chismis eh. At ang Aquino at ang Duterte administrasyon ay walang gawa kaugnay dito. Agad na pinasinungalingan ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos matapos nitong sabihin na walang ginawa ang mga administrasyong Aquino at Duterte para maibangon ang lungsod ng Tacloban matapos itong bayuhin ng Super Typhoon Yolanda taong 2013. Alam nyo, kagaya ng nasa title ko, eto sabihin nyo na naman kasi dyan, hindi tugma sa title. Yang Maisog Rally, hinaharang ulit, eto yun. Ito yung tinutumbok, ito yung tinutukoy ko. Alam nyo ba na magkakaroon ng Maisog Rally sa Tacloban? Alam nyo po ba yun? Sino po bang hindi nakakalam? Siguro nabalita na yan sa ano eh. Siguro nabalita naman na yan sa mga vlogger. Excuse me. Sa mga kapwa ko DDS vlogger, siguro nabalita naman na yan. Diba? Siguro nabalita na yung ganyan na magkakaroon ng Maisog Rally sa Tacloban. So ang nangyari, ganito. Kunwari lang naman. Kunwari, nagpaniwala si BBM sa fake news. Ang tanong, sino ang nagbalita ng ka-fake newsan na to kay Pangulong Bongbong Marcos? Letter A. Si Maring Lisa, letter B, si Paring Tamba, or letter C, yung vlogger na nagpapanggap na DDS. Sino kaya? Letter A, C, or B? Letter A, B, C. Mali, tama ba? Letter A, si Maring Lisa. Letter B, si Paring Tamba. Letter C, yung vlogger na nagpapanggap na Duterte vloggers. Ay, sino kaya naghatid ng balitang to? Mamaya pag-usapan natin yung about dito. Well, it's part of our continuing plan for the the rehabilitation of what's happened, because even up to now, some of the governors, I was talking to them, some of the other officials, hindi talaga pa tayo nakapag fully recover. Hindi pa natin masasabi na kapag fully recover pa na tayo sa Yolanda. Oo, totoo naman yung sinasabi niya rito, hindi pa nga fully recover. Totoo naman yun. Wala namang pagdududa doon. Pero take note. Wow, take note. English yun English yan. Ako, hirap lang magmura eh. English yan. Ang mahirap po kasi dito, yung binitawan niyang salita na walang nagawa. No? Mamaya i-explain ko sa inyo yung sinasabi niyang walang magawa. May nakahanda tayo rito article, okay? So that's still that all those rehabilitation, we only really started 2 years ago, because nothing was done in the previous administration. Nothing was done in the administration before that. So
12 years on, ngayon pa lang talaga natin na inaasikaso ng mabuti. Sino bang makakalimot sa ginawang pagkagupit ng Ngayon pa lang daw inaasikasong mabuti. Oy, para sa kaalaman mo lang, President Bongbong Marcos, ang natitira na lang po na tatrabahuin mo mapatungkol sa Yolanda or dyan sa Tacloban na yan is 15% na lang. Kasi 85% nagawa na ni Noynoy Aquino at nagawa ni Pangulong Duterte. Pero mas dihamak na mas maraming nagawa si Pangulong Duterte at talagang napakinabangan ng gusto ng mga Pilipino, ng mga tiga Tacloban. Alam niyo kung bakit? Dahil itong pabahay na ibinigay, tutuusin, hindi nga matatawag to na ibinigay ni Aquino. Ilan ba yun? 2,000, hindi ko alam kung ilang pabahay yun. Hindi ko na matandaan. Yun po ay may bayad or hulugan, ganon. May bayad. Pero yung kay Tatay Digong ay libre. Ha? Libre po yun kay Rodrigo Duterte yung kanyang binigay na pabahay project dyan sa Yolanda at iba pang tulong. Libre. Hindi po katulad nung kay Aquino is may bayad. May binabayaran, hindi ko alam kung ano yung binabayaran or hulugan ba, inuhulugan ba ang tawag doon, no? Oh, kaya ang natira na lang po is 15%. Ang tanong lang diyan, no, sobrang busy na ba ni President Bongbong Marcos na hindi niya ma-check kung legit ba yung sinusumbong sa kanya? Kung hindi ba siya napi-fake news doon sa mga marami naman siyang tauhan diyan na pwede di ba? Sino kaya yung nagsasabi sa kanya ng ganyan, no? Kasi nakakahiya yan eh. Alam niyo kung bakit nakakahiya? Biruin mo 15% na nga lang natatrabahuin mo diyan sa Yolanda na yan. Yolanda Tacloban issue na yan. Etong, hindi pala to issue. Trahedya, ganon. Sakuna, ganon. Ikaw pa yung may ganang magreklamo? Ha? Ikaw pa yung may ganang magreklamo? Yung 85% ginawa na nung duma. At eto, tandaan nyo is, ang Yolanda, kapanahonan pa ni Noynoy yan. At naabutan yan ni former President Rodrigo Duterte. So halimbawa, mga 30% ang nagawa ni Aquino para dito sa Yolanda is nasa 70 to 60% naman ang nagawa ni former President Rodrigo Duterte para dito sa Yolanda na to. Samantalang ang kay BBM na lang is 15. 15 na, 1.5. Hindi 50. 15, 1. 1.5. 1.5 na lang ang natira sa dapat para maging fully para ma-fully ano ba yung sinabi ni kanina ni BBM, recovery etong syudad ng Tacloban. 15% na lang. At nandiyan yan sa andito yan sa natin. Andiyan yan sa mga record. Kayo yung nasa Malacanang, wala kayong alam. Ano ba naman yan? Ano ba naman yung klaseng ito, taga Tacloban City kami. Alam namin na maraming nagawa si Digong dito sa Tacloban. Ang walang nagawa si BBM Bangag hanggang ngayon, wala siyang nagawa. Ito kasi mahirap. Ito na naman tayo kagaya nung nakaraan. Yung about dun sa 13 billion pulburon. Puro ngawa agad. Wala man lang research. Hindi mo na muna inalam kung ano ba talaga ang totoo, kung 13 billion ba yun, di ba? Puro ngawa agad. May pag ganito, may banat-banat pa. O dito, baliktad na naman siya. Panibagong palian na naman sa kanya to. Siyempre, babatikusin siya dyan. Tsaka ito, hindi lang ang Duterte ang binatikos niya dito, pati ang Dilawan. At yung mismong nagmamanage nitong ang humahawak nitong project ng Tacloban, nitong Yolanda na to. Oo.
Walang yan. Ito, pakita ko sa inyo. Ito pa nga, isa lang to sa mga katibayan na. O, ayan. Isa sa mga katibayan na tumulong at may nagawa si Rodrigo Duterte. Yan o, November 13, 2017. O, Tacloban City Mayor Cristina Romualdez. President Rodrigo Duterte for ordering implementation of housing project in Yolanda hit communities. Commutes babasa rito. Ang liit eh. Oh. Ayan oh, kitang-kita nyo, Mayor Cristina Romualdez oh. Rodrigo for Pastor Yolanda Rehab. Oh, may nakalagay pa oh, Pastor. Pastor. Oh, November 13, 2017. Baka sabihin nyo ano na naman to. Baka sabihin nyo tawag dito, baka sabihin nyo AI na naman to, edited na naman. Tayo dyan, lagi na lang ganyan. Baka sabihin na naman, edited. Marami pa rito. Marami pang about dyan sa Yolanda na yan. Isa pa to. Ito pa. I think God was somewhere else. Ay, ito ba yun? Wait lang tingnan natin Balikan ng Yolanda na sinabi ni BBM na wala daw ginawa ang Duterte administrasyon. Ito, pakinggan nyo. When the typhoon hit, puro patay na asdalan. Hantod karon. Mga tao, wala elektrisidad, way pagkaon, way tubig, ang tanang patay na asdalan, ang mga tao gatanaw na sa langit. I really do not know. The president had been there. Marroas was there. Kasama pa siya. Dito. Rojas. Dilawan. Sino pa itong mga kasama dito? Ano ba yan? Hilitan natin kasi masyadong malaki. I would suggest that, any suggestion lang, baka abot doon na, I do not mean to a state of calamity is not enough. There has to be a state of emergency because there is no local government functioning. Yung inaasahan nila na police, army, pati mga social workers, taga-gobyerno, lahat sila biktima, lahat sila may patay. Pati police, pati army doon patay. Kaya walang masyadong nag-aasikaso. So there is no city government functioning. Baka AI na naman to Baka AI. AI. Ay, naku po. Hindi naman ako pero as a Filipino, I have to say something. Hindi, dito alam ko nga mayor pa lang siya dito, di ba? Tama ako, no? Mayor pa lang dito si Tatay Digong. Pero nung naging presidente siya, binigyan niya talaga yan eh. Binigyan niya ng na ngayon kanina yung pinakita ko sa inyo. Ano daw? Communities. Mayor pa lang yan si Tatay Dig. So, nga. Ano pa lang siya dito, mayor pa lang. Ang mga patay na sa dalan. As I said, I do not mean to be. God must have been somewhere else, or he forgot that there is a planet called Earth. Hindi ko malaman kung iiyak ako. I cannot shout in anger because you cannot be mad at anybody there. Maraming mga taga-Davao na nagbibigay ng pangalan to check. Walang barangay doon, walang gumagalaw. Ang mga tao parang zumbis naglalakad sa daan humingi ng pagkain. Anak ka na. Wawa naman, no? Sabi ko itong buhay na to. Wawa yung mga Pulis, tao. Pulis, na to, uniforme, patay. But pasabot, ang tanang tao nga to, di makabuhat sa ilang trabaho. Bongo. Sa likod si Bongo. Biktima silang tanan. You have to, Capitol, you have to help.
Wa sila kibaw eh. Sila mismong silingan, wa sila ko nangamatay ng Pilipino di atuan ninyo. Kasi pagkauna lang. Alam mo, naawa ako sa kanila, even if they wanted to retreat and seek shelter, take off sa helicopter, ang Tacloban is a plateau. Grabe oh. Talagang durug eh, no? It's about mga 50 kilometers mo dagan sila. Wa sila kadaganan. Anak, that good. So, wala gid sila yung mga tuwan. Ang katong akong gipada tong the other night, they were arrived Tacloban just this afternoon because they had to negotiate their way and may na sila, nagdaman sila da. Ang atong 911 kompleto na i-cutter. So, ikat nila hinay-hinay, nag-abot sila. I think we're the first, but I'm not saying that we are the only one who was helping. Ano? Buhay pa ba kayo? Tanginan to. Tapos sinawsawan to ng mga ano eh. Sinawsawan ng mga tansu vlogger. Sabi, si BBM pahiya. Si ano pala? Si Duterte pahiya. Si Duterte, si Digong pahiya. Binanatan ni BBM. Hindi nila alam na sila, naging proud sila sa katangahan ni BBM. Biruin mo, hindi nagre-research. Salita lang ng salita na walang nagawa. Super Bagyong Yolanda sa Visayas, ang iniwang pinsala ng pinaka-nakamamatay na unos na bumayo sa Pilipinas, kumitil ng mahigit 6,300 buhay at sumira sa mga tirahan ng daan-daang libong individual. Si dating Pangulong Noynoy Aquino ay pakinggan nyo ay naglabas ng Memorandum Order No. 62 Series 2013 para sa paglikha at mga tungkulin ng Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery o PAR para pangasiwaan ang paggawa ng mahigit 160 billion pesos na comprehensive rehabilitation and 160 billion ba? Million. Recovery Plan o CRRP at ang implementasyon nito. Sa isang dokumento na ibinigay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, eto, kay Tatay Digong, makikita ang iba't ibang accomplishment ng yan dami may mga papeles hanggang taong 2017. Noong Disyembre 7, December 100 1,150,000 families. Grabe 1 million 150 families benefits received and assistance and additional accomplishment of 101,999 families came from areas. 2017, may kabuoang 1,150,636 families o 110% ng kabuoang CRRP target na 1,048,637 families ang nakinabang o nakatanggap ng kanilang tulong. Partida walang bayad to. Yung kay Noynoy, may bayad yun, alam ko eh. Pero eto, wala tong kay Tatay Digong. Samantala, ang Administrasyong Aquino ay nakapagtayo ng 160,000 pabahay at nagsimula kaagad ang distribusyon nito noong Diba na-issue pa nga yung pabahay ni Noynoy, gawa ng parang ang lambot daw. 2014. Para naman sa Tapos yung kay Tatay Digong talagang bato. Administrasyong Duterte. Meron na silang target na... Nakita nyo ba yan? Bato yan bato. Hindi yan yung katulad nung kay Noynoy. Ito yung kay Noynoy Yung kay Noynoy. To. Usog natin. To. Ito yung kay Noynoy. Labas mo yung kay Noynoy. Wait lang. Yan ang kay Noynoy. Kita nyo? Hardiplex. Kapag nabasa yan, wasak din yan. Hindi ko naman po sa nilalait pero totoo lang naman po kasi construction worker naman ako. Kaya nga hindi ako nakapag-live palagi kasi extra tayo. So ito nakikita nyo naman Tapos ano ano yung pintuan? Bubong ba yan? Yero. Yero yung bubong Tapos yung ano pa yan? Binabayaran pa yan. For your information, binabayaran pa yan. Tapos yung kay Tatay Digong, ngayon kita nyo ang liliit pa ng espasyo. Tingnan nyo naman sobrang liit Tingnan nyo kay Tatay Digong Tingnan nyo kay Duterte. Tingnan nyo yung bahay.
Pagpasok, para naman sa administrasyong alawa ko, ito yung kantuhan, Bintana, ito yung kantuhan. Meron ho silang target na yung mga naiwan na mga hindi pa Bato! Ha? Bato yan! Bato! Alam nyo ba yung bato? Ito, bato. Ito, bato. Pag pinukpok ko sa ulo nyo to, masakit to kasi bato to. Buisit tong mga hayop na to. Puro pa fake news ang puta. gagawang housing units. Tatapusin nila. At yun ay, in 2022, natapos nila. 85% ang natapos nila. Nung matapos ang termino ni Presidente Duterte, 85% of the targeted figure natapos nila. At yun ay, in 2022, housing unit. Target na yung mga naiwan na mga hindi pa nagagawang housing units, tatapusin nila. At yun ay, in 2022, natapos nila. 85% ang natapos nila. Ano yan ha? May dokumento yan ha. Hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng pagsinungalingan. Dahil naka-audit yan. Ha? Nung matapos ang termino ni Presidente Duterte, 85% of the targeted figure of 205,000 housing units have been distributed. 85% to. So may natirang 15%. 15% ang natira. So ibig sabihin, yung nirereklamo ni BBM ay 15% lang. So ibig sabihin, kung sino pa yung konti na lang ang iaambag sa pagtulong diyan sa Yolanda, sa Tacloban, siya pa ang may ganang manumbat at manisi. Ang galing, di ba? Nako, hirap lang magmura eh. Ang galing, sobra. Tapos yung mga ulupong ng mga tanso vlogger, hala, sige. Punta doon, ano daw, binunatan, proud. Binunatan niya, ni BBM, si CD Gong, binunatan. Tungtuwa kayo sa, na naging nagmukhang tanga yung presidente. Tungtuwa kayo sa gano'n. Alak na teting kayo, oo. Nagmukhang tanga na yung presidente nyo, proud pa kayo, na hindi man lang nagre-research, hindi man lang pinag-aralan kung bago magsalita. At eto na yung karugtong nung Maisog Rally hinarang ulit. Dahil magkakaroon po nung Maisog Rally sa Tacloban. So kaya eto alam ko naman na alam ni Pangulong Bongbong Marcos, syempre. Hindi naman ho yan na ugag-ugag, hindi naman ho yan tatanga-tanga na para hindi niya malaman tong about sa ginawa ni Tatay Digong mapatungkol sa Yolanda. Isa po itong estratehiya para i-mind conditioning na naman ang taong bayan kasi nga may Maisog Rally sa Tacloban. Kaya niya na naman nasabi yan. Ayun na talaga ang punto nun. Yun na talaga yung kakabagsakan nun. Kasi nga, merong rally na gaganapin sa Tacloban. So, hinarang na agad nila. Ganon ka lupit ang pangmamind conditioning ni BBM sa taong bayan. Buruin mo? So, ako nakakahiya yun ha. Alam nyo sa totoo, nakakahiya yun. Alam nyo kung bakit. Buruin nyo. Halimbawa sa isang bahay. Sa isang bahay, may bubong na, may poste, may pader, may palitada na, may finish na. Alam mo kung ano na lang ang iaambag mo para mabuo yung bahay? Tubig at kuryente na lang. Tapos ikaw pa may ganang magreklamo, anak ng teting ka, naipatayo na yung poste, pader, lahat, bubong, meron na, with aircon pa nga. Kaso wala pang kuryente at tubig. At ayun na nga lang yung naging papel ni BBM doon. Tapos nagreklamo ka ba? Hindi ka lang nagreklamo, nanisi ka pa. Ang lupit. Maganda rito.
Ay, naku po. Ang lupit ng ang lupit talaga ng taktika ng mga administrasyon, no? Para wala nga naman magpunta doon sa Maisog Rally. Pero don't worry, may magpupunta pa rin yan doon. Sa kabila nito, naniniwala si Atty. Alam naman ng mga tingatakloban kung sino talaga yung tumulong sa kanila. Kahit anong sabihin ng administrasyon na walang nagawa ang former President Rodrigo Duterte nung panahon niya dyan sa Tacloban, mga taga-Tacloban pa rin na magpapatunay na may nagawa ang mga Duterte sa Tacloban. Panelo na gaya ng dati ay nakatanggap lamang ng maling impormasyon si Pangulong Marcos Jr. dahilan kung bakit nakapagbitiw ito ng maling pahayag. And itong 15% remaining, ito yung marahil tinutukoy ni Presidente Marcos Jr. Na nagsimula ho sila in regard to the 15% na natira. And ito pong 15%, sinimulan niya. Madalit sabi, it is to the credit of this Marcos administration that it continued the remaining 15%. But it is not accurate to say that the Aquino and the administration of Duterte walang nagawa kasi nga 85% nga ang naubos eh. Ang natira lang 15%. Kaya credit must be given to where it is due and to whom. Edi syempre Aquino administration, Duterte administration, and BBM administration. Lahat ho sila. Kaya lang, ang naging problema sa tingin ko, as usual, the President is always misinformed of the facts and the figures. Sa huli, may payo si Atty. Panelo kay Pangulong Marcos. Anya, ipatawag na lang niya ang kanyang mga kawani at pagsabihan ang mga nagbibigay ng maling impormasyon sa kanya para maiwasan niyang mapahiya sa publiko. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Ay, naku po, Bibi. Yari si Dodong. Ang tanong dyan. Sige, ibibigay na namin sa yan. Ikaw na yung pinakamaraming nagawa sa Tacloban sa loob ng 2 taon mo, BBM. Sige, sa'yo na yan. Sa'yo na yung papuri na yan. Pero ang tanong, yung lugar mo ba? Natulungan mo ba? Yan ang katanungan dyan. Yung lugar mo, natulungan mo ba? But it is not accurate to say that... Ayun ang pinakamasaklap doon. Kung natulungan mo ba? Grabe, no? So, eto, dito tayo sa pangalawang topic natin sa BBM talaga. So, BBM, papaniwala ka sa mga fake news eh. Di ka naniniwala sa ganun. Presidente ka eh, tas ganyan ang mangyayari. Walang ganyanan. So pag-usapan natin to, yung kahirapan sa Pilipinas ay katang-isip lang daw. Pag-usapan natin to. Dahil sa walang humpay na pagsirit ng mga pangunahing bilihin, maraming pamilyang Pilipino pa rin ang patuloy na nakararanas ng matinding kahirapan. Wait lang, hindi ko nabanggit dun kanina sa hindi ko nabanggit dun sa unang topic natin about kay BBM sa Yolanda. Alam nyo kung sino yung nagsasabi ng ganon? Malamang ito si Gadon. Karaulit si Gadon eh. Ay, Gadon! Kung anong yung chismis kasi binabalita mo kay BBM. Ayan tuloy, no? Ayan tuloy nangyayari. Huwag kayong ganun, pinapahamak niyo yung presidente niyo. Isa sa mga masaklap na katotohanan ay ang pagiging isang kahig, isang tuka ng marami sa ating mga kababayan. Ang mag-asawang Solpiso at Jessica ay pagtitinda ng sigarilyo na... Hindi, lang yan. Katang-isip lang yan. Wala yan. Hindi yan totoo. Lang yan. Umaacting lang yan. Diba sabi ni Gadon, katang-isip, haka-haka lang ang kahirapan sa Pilipinas. So wala yan. Hindi yan. Scripted yan. Mang, ang nakikitang daan upang kumita... Nakarapit tulpo in action po. Si Tatay Solpiso. Ay, gagi, kilala ko to. Kilala ko to. Wait lang. Parang tinulungan ko dati Saan banda to? Wait lang, tingnan natin kung saan banda sa... Si Tatay Solpiso upang makalakad matapos maaksidente taon na ang nakalipas. 80 pesos na raw ang pinakamalaking nauuwing kita niya sa pagtitinda. Hindi, tinulungan ko to dati. Parang hindi ko lang alam kung may UP yung ulo niya dito. Natulungan ko to eh. Binigyan ko to ng
bigas, grocery, tas pera. Parang kilala ko siya, namumukhaan ko, si Badibali. Nakulang pa para sa pagkain sa isang araw. Oh, gadon. Ito ba yung sinasabi mong haka-haka? Haka-haka to? Kung kahirapan ng Pilipino na to? O mamaya may papanood pa ako sa yung mga video. Pipilitan lang po kami kasi wala kami pagkain. Wawa naman. Masakit talaga dahil wala Wawa kami naman. makakain. Magdadasal na lang ako. Panginoon, tulungan mo ako. Ganun na lang. Wala akong magawa. Hindi ako makalakad. Wawa naman yung matanda. Ay, nako. Ito, ayoko. Ba't ko ba pinanood to? Mababaw ang luha ko sa ganito. Ang misis nitong si Nanay Jessica, kahit senior citizen na, ay pinipilit na lamang na pumasok bilang labandera upang may maidagdag sa kita sa Wawa na pagtitinda yung ng mag-asawa. sigarilyo. Alam ko, tinulungan ko. Bigay sila ng 150. Nabulag ko to sila eh. Hindi yun, sa akin kasi. Hindi ko na wala matandaan, pa- dami ko na rin kasi Yes. nabulag eh. Pinagkakasya ko lang yung kung minsan pinadadagdagan ko kasi siyempre baka bili ako ng 2 kilong bigas, ulam namin. Siyempre, Naku. sa hirap ko eh. Sanay, Parang, iniiwasan kitang tignan eh. Naluluha ako sa'yo eh. Wawa naman. Nakangayat na lang ako sa asawa ko. Walang hindi ako maghanap buhay. Putangin na kasi itong si Gadon, hindi ito nakakaranas ng hirap sa buhay. Sana Gadon, maranasan mo yung hirap ng buhay ng mag-asawang to ah. Tapos balang araw to, kasi tutusin, mas matanda ka naman sa akin. Kaya baka sakali, dumating yung araw na maghirap ka, balang araw ako yung tumulong sa'yo. Tapos tatanungin kita balang araw na yun. Tanda mo nung sinasabi ko Gadon ha, tatanungin kita balang araw, Gadon. Former attorney Gadon. Disbar Gadon. Ito po ba ay haka-haka? Wala talaga mga utak to. Kawawa naman tong magano. Kawawa naman tong dalawang matanda na to. Saan ba lugar nito? Puntahan ko nga. Dito lang ba to sa Maynila? Wala kasi sinabi ko saan lugar eh. Dating sulpisot Nanay Jessica ay ilan lamang sa milyong-milyong Pilipino na magpapatunay na mahirap ang buhay ngayon. Kung ang katulad nila Tatay Sulpiso at Nanay Jessica ang tatanungin, hindi sila sang-ayon sa sinabi ni Presidential Advisor for Poverty Elevation Larry Gadon na haka-haka lamang ang kahirapan at kagutuman Buwa sa puta. bansa. Haka-haka daw eh. Naghihirap ang Pilipino sa ngayon. Dahil halos lahat ng mga pobre ngayon baka magdidildil sila ng ulam. Ay, si Minay. Chat ko nga mamaya si Minay. Saan ba tong lugar? Mapuntahan. Hindi ko iba-vlog to pero mabigyan man lang kahit paano tong dalawang matanda. Kawawa naman. Ng asin. Ganyan ang kahirap ang buhay. Ay 20 pesos ang sabi ni Bongbong 20 pesos ang isang kilo. Pangulo, ay, pakinggan nyo to. Ay, bagay, sa mga tanso vlogger, hindi din nila dama ang hirap sa Pilipinas eh. Kasi sa totoo lang, yung mga tanso vlogger, hindi nila dama yan. Unang-una, yung mga dating mga kasama ko, hindi nila dama yan. Puta na, pag may nakikita ngang pulubi sa daanan yun, pinagtatawanan pa ng mga hype yan. Pumunta kami dun dati sa Itbulaga. Bababayin ko yung pulubi. Wala. Ano pa eh. Yung isa, mabait-bait yung isa dun. Yung namamakla na tiga Batangas. Pero yung dalawa dun, tupal yun eh. Mawawa naman to. Hoy, pakinggan mo to oh. BBM, pakinggan mo tong sasabihin ni tatay sa'yo. Halos lahat ng mga pobre ngayon baka magdidildil sila ng ulam ng asin. Ganyan ang kahirap ang buhay. Ay 20 pesos ang sabi ni Bongbong 20 pesos ang isang kilo. Hindi naman natutupad. Hindi na rin mapigilan ng ilan pa Tangina, barag. Tangina, tas sasabihin nitong gagong to, haka-haka. Kung tayo na, Gadon, tanda mo to, itaga mo sa bato, balang araw. Ako ang tutulong sa'yo. Oo nga, promise, tandaan mo itong nasabihin ko sa'yo ha. Gadon, balang araw. Pagtanda mo, ako mismo, ako tutulong sa'yo. Balang araw, magkikita tayo sa lansangan na aabutan kita ng tulong. Balang araw, marirealize mo rin yung sinasabi mo na haka-haka
ang kahirapan ng mga Pilipino dito sa Pilipinas. Nating mga kababayan na magpahayag ng kanilang sentimento sa naging pahayag ni Gadon. Sa social media kasi, inulan ng batikos o mga negatibong komento. Gustong-gusto niya yan. Gustong-gusto ni Gadon yan. Kabilang na ang pagiging mata-pobre umano nito. Si Department of Social Welfare and Development o DSWD Rex Gatchalian ay naglabas na rin ng pahayag ukol dito. Sabi ng DSWD Chief, totoo ang kahirapan na nararanasan ng ilang nating mga kababayan. Naniniwala kami na patuloy ang laban natin sa kahirapan. Kaya nga patuloy kaming humuhubog ng mga iba't ibang mga programa para maibsan ang kahirapan ng ating taong bayan at tuluyang mawakasan. Alam namin dito sa DSWD na totoo ang kahirapan. Sabi pa ng kalihim, patunay na naghihirap pa ang mga Pilipino dahil milyon-milyong kababayan pa ang tinutulungan ng DSWD sa ilalim ng mga programa tulad ng 4Ps, AIX at iba pa. Tinawag naman na budol ng isang ekonomista ang pahayag na haka-haka lang ang kagutuman at kahirapan sa bansa. Sino? Para kay Dr. Michael Batu, hindi naman ibig sabihin na kapag pumunta ng mall ang isang tao, mayaman na. Ito nakararanas ng kahirapan. Tama. Hindi totoo yan, ha? Pag pumunta ka ng mall, minsan nga may pulubi nga dun sa mall eh. Diba? Nangingi minsan sa atin sa loob. Naranasan yun. Ako nararanasan ko yun eh. May ay sir safety, may galab shoutout. Ano daw? IJ, kamusta? Long time no see ah. Night shift ako na oh. Kaya makapanood ako ng live mo, yun oh. Opo. Hindi naman daw ibig sabihin na kapag mabigat ang daloy ng trapiko, kung saan may sinasabing economic activities ay hindi na nahihirapan. Punto niya, hindi naman kasi sumasabay ang paglago ng ekonomiya sa paglago ng populasyon sa bansa. Ang talagang metric na tinitingnan natin dyan is yung, halimbawa yung self-rated poverty, yung kalidad ng trabaho, underemployment, at yung pag tinanong mo yung ating mga kababayan attorney, ito yung classic question dyan eh. Nag-improve ba yung buhay mo ngayon kumpara 2 years ago? Yun ang pinakatanong dyan, kaya mamaya may papanoorin tayo. Did your life improve? At maniwala po kayo, marami dyan magkasabi, napakarami, hindi. Was worse off sila ngayon kesa 2 years ago. Eto yun ha? Eto yung sinasabi ng attorney. Eto, pakingge. Sir, mahirap talaga ang buhay natin. By this. Sabi kasi ng gobyerno, ang kahirapan daw sa Pilipinas ay parang maritis lang, haka-haka lang daw. Kasi nakikita mo naman marami naghihirap na tao. Ayon kasi sa gobyerno na haka-haka lang daw ang kahirapan sa Pilipinas. Binayaran niya si nanay, binayaran. Naniniwala ka bang haka-haka ang kahirapan sa Pilipinas? Sir, ayon kasi sa gobyerno, sir, ang kahirapan daw na naranasan natin ngayon sa Pilipinas ay haka-haka lang daw. Haka? Nasa presidente natin yan. Hindi ka naniniwalang haka-haka, sir? Hindi ako naniniwalang haka-haka lang yan. Sa totoong nahihirapan talaga mga Pilipino. Hirap na talaga Pilipino. Mahirap talaga. Basag na naman sila dito. Naniniwala ka bang haka-haka lang daw ang kahirapan sa Pilipinas ngayon? Hindi po. Totoo bang naghirap ang Pilipino ngayon? Oo. Pero hindi haka-haka? Hindi. Kasi nakaranas na tayo ng mahal na bilihin, no? Apo. Maraming salamat. May gagawin pala akong vlog. May gagawin akong vlog. Naniniwala ka bang haka-haka lang daw ang kahirapan ngayon sa Pilipinas? Hindi po totoo yan. Nakaranas na talaga pong mahirap ang Pilipinas ngayon. Sobrang mahal ng mga bilihin. Lalo na bigas, no? Mahal ang bigas, lahat po mahal. Maraming salamat, ma'am. Ingat po kayo. Mura pulburon natin. May nakalimutan ka. Ate, mura ang pulburon. Ano lahat mahal? May mura pa. Pulburon. May mura pa. May pulburon pa eh. Diba sa tingin mo ngayon ng Pilipino? Naghihirap o hindi? Para sa'yo? Para sa akin, oo. Naghihirap? Oo. Okay, mag-ingat ka, mama. Sige po, thank you po. Yung haka-haka? Gawa-gawa lang daw ang kahirapan sa Pilipinas. Kalokohan yun. Hindi. Talagang mahirap ang Pilipinas ngayon? Opo. Yan ito si Sir. Mahirap ang yan. Mahirap ang Pilipinas ngayon? Sobra.
Sabi kasi haka-haka lang daw eh. Sabi ng Hindi haka-haka. Yung totoo talaga, may nangyayaring talaga na sekreto na corruption. Mahirap ngayon. Mahirap. Sobrang hirap. Yari ka kuya. Haka-haka lang ang kahirapan ngayon sa Pilipinas. Siyempre hindi. Ang daming mahihirap ngayon. Paano naging haka-haka yun? Ano na mahal ang mga bilihin lahat, no? Oo, ang mahal. Ang bilhin. Sobra pa yung pato nila na presyo. Itong iniinom ng mga soft drinks. Magkano ba yung sumalakit ni kuya ba? Ito, dati nakabili na ako dito ng 5 piso lang. Ito dati, nabibili ko tong Coke 8 or 5 piso. Yung bata pa, hindi pa nga. Magkano lang ba? 5 piso ata naabutan ko soft drinks eh. 5 piso ba? Or, parang 5 piso or 4, ganun. Etong soft drinks, RC Coke, Royal. Ang Coke medyo mahal niya, mga 6 yan, ganun. Ngayon, 20 na. Sa pula naman ito si BBM. Ngayon, 20 na. Uy, sa pool. 20 na yan? Magkano na to? 25 na. 25 na ba? Presyo na ho ng bigas yun. Nung panahon ni Tatay Digong. Kasi dati may nabibiling kami, may nabibili kami nila mama nung nagtitinda pa lang kami ng isda ng nanay ko. May nabibili kaming tig 27-30 pesos na bigas. Okay na sa amin yun. Panalo na yun sa amin. Tapos magluluto ng ulo ng mamali ng maya-maya si Mama Claire. Ngayon, so solved na kami dun. Ngayon, yung 25 pesos mo, soft drinks lang. Kasi ang bigas, pa 100 na. Yung bago bago pumasok yung Marcos at yung Duterte, magkano yan? Ganito yung shoutout. Nasa 15, 12. 15, 12, 10. Ayan 15 lang yan noon, ngayon ay 25 na. Oo, grabe. Sabi, haka-haka talaga naman ng gobyerno. Hindi talaga, katotohanan talaga nangyayari ngayon. Alam nyo kasi hirap dito kay Gadon, daldal ka ng daldal Gadon, hindi mo iniisip na yung balik ng kadaldalan mo at katangahan mo, kabubuhan mo Gadon, inulit pa kabubuhan mo Gadon, ay ang balik niyan sa PBBM, hindi naman sa iyo kasi ikaw wala. Bakit kapag binatikos ka ba ng maapektuhan ka? Sa kapal ng ilong mo, hindi ka naman maapektuhan Hindi ka maapektuhan ng pangbabatikos sa iyo. Oo, yung ginagawa mo, kasiraan yan sa administrasyon nyo. Sa administrasyon ni Marcos. Hindi ka nag-iisip Kaya tignan mo sa kabubuhan mo, diyan ka lang nilagay. Sa, ano bang posisyon ni Gadon ngayon? Doon lang siya nilagay. Kasi wala, hindi naman kaya na utak niya Hindi ko nga alam ba't nag-i-attorney si Gadon Kabubuhan ng puta. Haka-haka. Tapos yung kay Bato, ano daw? Bobo daw mag-English. Mali-mali pa daw yung grammar. Anong connect nun? Tanginantong siya Gadon. May nangyayari na karahasan po. Sekreto lang. Haka-haka lang ba daw ang kahirapan? Naniniwala ka bang haka-haka? Hindi lang po yung katang isip haka-haka lang dahil totoo po ang kahirapan. Okay lang ba magtanong sa'yo, ma'am? Naniniwala ka bang haka-haka lang daw ang kahirapan ngayon sa Pilipinas? Sobrang hirap na nga ng buhay. Maraming salamat. Sa Paul, si Gadon. Sobrang hirap na nga ng buhay. Galit na yan si mama. Naniniwala ka bang haka-haka lang ang kahirapan ngayon sa Pilipinas? Hindi po. Totoong naghirap ang Pilipinas ngayon? Ito ang mahirap ang Pilipinas. Sobrang hirap. Okay. Magkano ba presyo ng bigas binibili mo ngayon? Ang kinakain namin sa ngayon, 55. 55. Kaya pang kainin 55? Yun ang pinakamahirap. Yun na yung pinakamahirap, 55. Kasi nagre-rinse kayo, masasarap 65 to 70. No? Oo. Okay, maraming salamat, ma'am. Sir, ito po yung tanong ko sa iyo, sir. Survey lang po to, sir. Ayon kasi sa opisyal ng gobyerno ni BBM na si Gadon. Kilala mo si Gadon? Hindi. Ito po yung tanong, sir. Haka-haka lang daw ang kahirapan ngayon. Haka-haka lang daw ang kahirapan sa Pilipinas. Mahirap talaga, hindi nakahaka-haka, totoo yun. Ang bilhin natin, napakamahal naman. Mahirap ako, hindi haka-hakan. Totoong mahirap. Oo, totoong mahirap.
Hirap talaga ngayon mga panahon. Kasi ba kinikita? Kinakapos pa ako sa kinikita ko. Kulang nga sa estudyante lang. Kulang nga na sa akin eh. Eto, ano tayo real talk tayo Wait lang, basahin natin to. Ikaw ba naman, naghihirap ka na sa bahay, sa buhay, tapos sasabihan ka na akala mo lang, naghihirap ka. Di ba katangahan nga Kabubuhan yan ni Gadon Alam niya ito sabihin ko sa iyo, sumasahod ako sa YouTube. Pinakamataas kong kadalasan sinasahod, 150, 100K. Ngayon, wala tayong views. Tingnan nyo nga views ngayon, 143 lang. So, bagsak ang revenue. So, natural yan sa YouTube. May mga ganyang buwan talaga na may mataas ang views mo, may mababa views mo. So, wala naman akong pakialam dyan kasi kahit papano, may trabaho naman, no? So, dito, paano nga tingnan mo ito, halimbawa to si tatay. Ang sahod dito ni tatay bilang jeepney driver, siguro sa isang araw sumasahod to ng mga nasa 500 or 700 a day. Jeep to jeep, labas na lahat yun. Biro mo, bibili mo ng yun. Siguro baka wala pa nga 700 pesos ang nito ang sinahod dito ni tatay. No? Biro mo, siya hirap na siya dun Ako di pala mali. Ako, na kahit paano sumasahod ako. Hirap na hirap ako. Ilan kami rito? Kapatid ko, si Tamtam, si Char, si Princess, si Janjan, Nandan, si Buyboy, Andrea, ilan kami? Siyam. Papa ko, 10. Yung 10 na yon, kulang sa amin ng 2 kilong bigas. Sa isang kainan 10 kami, ulam pa. So yung kinikita ko, lumalaki lang yung revenue ko kapag may nagpapalipad sa akin. Yun, talagang masaya ako doon sa isang live ko kahit wala akong views. At least may palipad, okay na yun, wala nang problema. Pero kahit wala naman din palipad, hindi naman tayo dito na namimilit no? Biruin mo sa dami namin. Tapos nangungupahan pa ako. Ang upa ko is 5,500 sa bahay. Ngayon na naka-aircon ako, malamang sa malamang, ang taas talaga ng bill ko nito. Tubig, kuryente ko pa. Tapos hinuhulugan ko pa yung 2 motor namin. Yung Rusi tsaka Barako. Magkano hulog ko sa Barako? Magkano ba hulog ko sa Barako? 7,400 kasi one year ko lang kinuha. Yung Rusi, 2,000. Putik na yan. Kaya nga wala napupuntahan yung yung sahod ko pangbaon pa ng mga kapatid ko sa school. Pang sarili ko pa. Pang yosi ko pa. Pang inom kung gusto ko uminom. Wala talaga, promise. Tapos sila, tingnan mo magkano lang yung sinasahod nila. Di ba kawawa? Tapos may binabayaran pa akong utang. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo kung ano yun, pero alam nila Mami Teresa Arong yan na malaking binabayaran kong utang buwan-buwan. Hindi sa yun, basta secret na yun kung ano yun. Kaya nga tapos dito anuin mo yung mga tao na haka-haka lang yung kahirapan, ang inang yung kagaguhan. Taas ng electricity ngayon, puyata ko, ang taas ma'am, naku po. Ang taas talaga, promise. Nung wala pang ang aircon, nagbibil kami ng 5,000 to 4,000 ng bill namin. Electric pan, ang gamit lang namin, electric pan, ilaw, rep. May rep kami, yun, electric pan, rep, ilaw. Wala pa kami TV, internet, yan. Meron kami internet, wifi. Yun lang. Pero ang taas ng kuryente namin. Paano pa kaya itong mga taong to? Kaya ikaw Gadon, alam mo, sa lahat, alam mo ito sabi ko nga sa inyo dati,
Hindi naman talaga totally si ano eh. Hindi naman totally na si BBM ang sumisira sa kanya eh, sa pangalan niya. Yung mga taong nakapalibot din sa kanya, kagaya ni Gadon, kagaya ni Tamba, ni Ma'am Shitars, ayun yung mga sumisira sa kanya eh. Kami, mga DDS vlogger, hindi namin sa sinisiraan. Sa halip nga, minsan pinapayuhan pa nga namin siya. Okay, kaso, ano ba naman, sino ba naman kami para pakinggan ni BBM, di ba? Yung nga lang, ayaw ni BBM na pakinggan kami ng taong bayan. Kaya nga tingnan nyo, ginugurgur kami. Ginugurgur. Kung tayo ng gurgur na, hindi na mawala-wala yan. Parang nag-revenge sila sa Pilipino dahil sa nangyari sa pamilya nila. Bakit? Ano ba nangyari? Ito lang, tanong lang. Palagi ko nababasa to. Ano bang nangyari sa Marcos? Naghirap ba ang Marcos dahil sa mga Pilipino? O dahil doon sa... Alam nyo, kung yan na totoo man, hindi walang karapatan ang mga Marcos na maghigante sa mga Pilipino. Unang-una, yung mga Pilipino na mga humusga at ng alipustanan, tarantado, ng balahura sa kanila, halos yung iba patay na. New generation na ngayon. So kung halimbawa man na gagante ang administrasyon sa taong bayan, isang malaking kalokohan yun. At kung meron mang gagantihan, hindi yung taong bayan, yung mga dilawan ang gantihan. Dahil sa pangbubulag ng mga dilawan na maling pananaw kasiraan ang mga dilawan ang nanira sa mga Marcos. Kaya pangit yung naging tingin sa kanila ng mga tao. Hindi nila dapat pagigantihan ng taong bayan. Kung totoo man ito, wala silang karapatan. Dahil unang-una, pinapasahod sila. Kahit umupo pa, diba, umupo na yung tatay ni BBM noon. Wala pa rin karapatan. Dahil, kaya nga siya naging presidente, trabaho niya yan. Trabaho niya na paglingkuran yung mga Pilipino. Si BBM, trabaho niya rin yan. Ngayon, kung sasabihin na kung totoo man yung paghihiganti na yan sa mga Pilipino, kagaguhan yun. Wala kang karapatan para gantihan ng mga kababayan mo. Ang gantihan mo, yung mga dilawan na nang alipustas at ng balahura sa inyo. Yun ang gantihan nyo, hindi kami. Ba't kami gagantihan nyo? Binulag kami, kagaya ng nangyayari ngayon. Binulag nyo kami, nabudol kami. So, kasalanan ba namin yon? Na binudol nyo kami? May kasalanan kami doon, konti lang. Pero mas malaking kasalanan nyo yun. Kaya, wag nyo kami sasabihan na revenge. Tayo na. So, sasabi ko sa inyo, lahat ng gumawa ng ganyan na katarantaduan sa bansa niya, baka yung revenge na yan, maging backfire yan papunta sa inyo. Puro na sa kanila, wala na akong iaabot. Kahit damit ko, hindi na ako makabili. Kahit pagkain, nabibili ko na, kalahating kilong bigas na lang. Wala. Yung pangako ni BBM na 20 pesos, yung nabanggit mo kanina, sir, mukhang malabo na yun, sir? Malabo na, hindi na matutupad ni Marcos yan. Ang pangako niya nga, bababang presyo ng bigas pag siya makaupo. Ay, hanggang ngayon, wala. Mas lalong tumaas. Ito, yung mga kumukutok dun sa kisame namin. Ang presyo ng bigas. Sir, naniniwala ka bang haka-haka lang daw ang kahirapan ngayon sa Pilipinas? Ay, hindi po. Talagang maraming naghihirap ngayon sa Pilipinas at maraming walang trabaho. Sabi kasi ng gobyerno, hindi daw mahirap ang Pilipinas ngayon eh. Mahirap! Mas lalong mahirap ngayon. Mahal ang bibiliin po. Naniwala ka ba? Sabi ng gobyerno, haka-haka lang daw kahirapan ngayon eh. Ay, paano maghahaka kasi wala sila sa kalagayan natin na mamahirap eh. Kaya sabihin nila na haka-haka. Haka-haka lang kasi ano yung pamumuhay nila. Mayaman sila. Kagaya ni Gadon. Nakaranas ba ng hirap si Gadon? Tayo na yan. Puro salo ng pera ng perang ng taong bayan yun eh. Kagaguhan eh, no? Kabubuhan eh, mga pinagsasabi ni Gadon eh.
Oo, na-high blood lang ako dito. Huwag natin panoorin na to. At baka ano pa masabi ko kay Gadon at baka bukas makalawa, maghain na naman ng kasi ang ulupong na yan. So ito,